Sir, ginagawa ko lang naman po yung trabaho ko eh. Sumasagot ka pa? Ginagawa mo yung trabaho mo? Uy, perwisyo ka lang dito. Alam ko na. Patulong ka dito, no? Kung ipalun ako kaya to sa'yo, ha? Nangihinga ka pa? Nakasal ka ba? Baka hindi mo alam. Bahay ito ng girlfriend ko. Alam mo pare, pagbilat na ito si boss. Ang dami naman diyang bata na pwede maging janitor. Yung matanda pa talaga tinaplay dito. Sir, dinis na lang konti sir ha. Baka gusto nyo ng kape sir. Kape? Ano sa tingin mo? Magkakape kami? Hoy! Nagatas kami. Tingnan mo naman yung kutis namin nakikinis. Ito pare, gusto mo ng kape? Ayaw ko maging nervyoso. Ito pare, yung kape daw, nakakatanda. Tingnan mo naman yung sa tabi mo. Durang-durang na. Saka pare, nakita mo na yung buhok. Sobrang nipis. Mas makapal pa yung balbas. Ako ba? Ba't natanggap dito yan? Pag ako nainis, aahitin ko yan. Doon ka! Malinis na dyan, oh! Sir, ginagawa ko lang naman po yung trabaho ko eh. Sumasagot ka pa? Ginagawa mo yung trabaho mo? Uy, perwisyo ka lang dito. Hindi naman oh. Ang liit-liit na ng opisina namin, dumagdag ka pa. Alam mo, siguro nung kabataan mo, hindi ka nag-aaral, no? Hindi naman yung inabot mo. Hanggang janitor lang. Gusto ko lang naman pong maging ehemplo sa mga anak ko. Kahit pa paano makatulong sa kanila para kahit pa paano makapag-abot din. Makatulong? Ba? Sa tandaan mo yun, nakakatulong ka pa? Dapat sa'yo, umuwi na. Humiga ka na lang. Yung bang tinatawag nilang may sahod pag matanda na, di ba? Dapat dito, nag-a-apply na ng senior citizen. Yun nga sabi. Senior citizen. Dapat may ID na. Oo. Papakahirap pa dito. Mukhang sumusobra naman po ata kayo. Hindi naman po tama yung mga pinagsasabi nyo. Ano naman itong sumusobra kami? Ito naman yung sinasabi namin eh. Tsaka, pare, itong mga anak niya, sigurado din ako, wala rin natapos. Katulad din ng tatay nila, janitor. Malamang. Tsaka, alam mo, di mo ba nakikita ang malinis na yan? Doon ka sa CR maglinis! Dito po. Hello ma'am, dito po ako sa kabilang office. Yung cabinet po, sira. Sige po, pupuntahan ko po. Ayusin ko po yung cabinet na yan. Pasensya naman sir ha. Tawag po ako ni ma'am eh. Hindi mo naman pare. Hindi dapat yung janitor yung pinasukan eh. Dapat, kapitero. Kung si boss talaga, may hilig sa matanda. Ano pare? Boss ka na ba dyan? Oo pare, konti na lang naman na to. Break muna tayo. Tara. Tsaka pare, pupuntahan ko muna yung bahay ng girlfriend ko. Alam mo naman, lakas ako kay boss. Napakabaero mo talaga. Ha? Eden! Eden! Ay! Dad! Nak, may pasalubong ako sa'yo. Alam ko kung paborito mo yan eh. Salamat po ah. Kaso lang, doon kami sa labas kakain ng boyfriend ko eh. Parang tagal mo nang binabanggit sa akin yung boyfriend mo yan. Hanggang ngayon, di ko pa nakikilala yan. Gustong gusto ko nang makilala yung boyfriend mo na yan. Tay, yung boyfriend ko, mabait yun. At saka siguradong magugustuhan mo yun. Talaga ba? Sabagay. Bilib naman ako sa'yo pagdating sa pagpili ng mga bagay-bagay. Siguro naman yung boyfriend mo, tama rin yung pagpili mo, ha? Oo, Tay. Alam ko magkakasundo kayo. Nga pala, Tay. Magbibihis na ako. Baka dumating eh. Pagbuksan mo na lang, ha? Sige. Medyo papahinga lang ako ng konti bago
bago maligo kasi medyo napagod ako sa opisina. Ang daming trabaho. O sige tay, mauna na ako. Sige. Oh. O sir! Tuloy pa! Oh, bakit nandito ka? Alam ko na. Katulong ka dito, no? Alam mo, believe talaga ako sa'yo eh. Pagkatapos mo sa opisina, dito ka sumideline. Sa bagay, ganyan talaga yung mga matatanda. Ayaw na yung mabigat na trabaho, kaya katulong na lang yung pinasok. Nga pala, pagtimpla mo ako ng juice doon. With lemon, ha? Bisa mo. Si sir. Baga mo kimuilos, ha? Sipain kita dyan. Kupad. Francis! Labas na tayo? Pala, babe. Medyo pagod pa ako sa pag-drive, eh. Baka gusto mo, pahinga muna tayo. Mamaya na. Tsaka, inutusan ko yung katulong yung matanda. Pagtipla ko ng juice, eh, with lemon. Alam mo naman, paborito ko yung lemon. Wala naman kaming katulong. Anong wala? May suit nga na pang janitor. Tsaka, kilala ko yung katulong nyo dito. Galing sa opisina namin yun, eh. Nagtatrabaho. Oh, yan na pala yung katulong niya, eh. Nagdala ng favorite ko na lemon. Sir, ito na po yung juice nyo na may lemon. Alam mo ikaw? Napaka-pilosopo mo rin, no? Buong lemon, ipapainom mo sa akin? Kung ipalun ako kaya ito sa'yo, ha? Humihinga ka pa? Nakasal ka ba? Baka hindi mo alam. Bahay ito ng girlfriend ko. So, din, ito yung sinasabi ko sa'yo kung galing sa opisina. Yung matandang janitor. Teka lang, Francis. Itong pinagsasabihan mo ng katulong ko, tatay ko to eh. Tatay mo? Oo! Paano nangyari yun, Eden? Mayaman kayo. Ano naman ngayon? Kung janitor yung tatay ko, makakasira ba yun sa relasyon natin? Eden, pasensya ka na, tsaka mali ko ba, tatay mo pala yung nagtrabaho sa opisina. Love, ano ba? Alit na problema yan eh. Don't worry, ako nang bahala dyan ha. Dito na ako sa bahay. I call you back later, okay? Love you. Akala ko nakalimutan mo eh. Love, hindi ko nakakalimutan. Ano ka ba? Kaya nga, medyo nabisi na ng konti. Siyempre, naayos na yung problema ng asawa ko. Kumapatid mo, may dinala dito. Baka gusto mong kilalanin. Teka lang, Francis. Anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko sa'yo, pagka may problema sa opisina, sabihin mo lang sa HR. Di ba kailangan pumunta ng bahay? Wala naman po problema sa opisina. Di ko naman po alam na bahay niyo pala to. Kaya, dito ba't magkatabi kaya? Ano ibig sabihin nito? Wala, sir. Girlfriend ko yung kapatid mo. Francis, naririnig mo sinasabi mo? Ha? Kilala kita. Kuya, totoo po. Totoo? Magkarelasyon po kami. Hindi mo kilala yung tao yan? Ha? Tatlo na ang buntis niyan eh. Ano? Buti nga, pinayagan ko pa yun sa opisina eh. Kuya, pasensya na pero mabait na tao si Francis. At saka sinabi niya sa akin na Alam mo, single Agent, siya. taka ka rin eh, no? Sinabi ko na sa'yo. Ba, tatlo na ang nabuntis niyan. Di ba? Paano mabait? Miko, sasabihin ako sa'yo na. Alam mo bang nilalait-lait ako niya sa opisina? Ba, teka lang, sir. Kesyo, matanda daw ako. Wala na ako silbi. Hindi daw ako yayaman. Tapos yung buong pamilya ko daw, mahirap lang. Dami sinasabi. Grabe manlait. Ganun ba? Namalay ko ba, sir, tatay niyo pala yan? Alam mo, kaya lang naman ako nagtatrabaho dun sa opisina na janitor kasi gusto ko lang makatulong dito sa anak ko.
Alam mo, Dad, papalungin mo talaga eh, no? Alam namin na masipag kang tao, pero ilang beses ko sasabihin sa'yo na huwag ka nang tumulong sa opisina, may janitor naman dun eh. Napagkakama ng katuloy. At sa Francis, ang ginawa mo sa tatay ko, ha? Yes, sir. Oo, kaya pala marami nagre-resign dahil sa inyo. Dahil sa mga sinasabi nyo. Hindi naman, sir, sa ganun. Medyo, alam mo naman, pagod kami sa trabaho. Ito, nakakabala rin minsan eh. Pagod sa trabaho, pagod sa pambababae. Ha? Alam mo naman, sir, marami ka nang pinapagawa sa opisina. Tama na nga, Francis. Ang dami mo nang sinabi eh. Alam mo, sa ginawa mo sa tatay ko, hindi kita mapapatawad. Pati yung panluloko sa akin. Sabi mo single ka, 3 na pala yung naging asawa mo? Alam mo, Eden, yan ang hirap sa'yo eh. Dapat alam mo na pera lang habol yan sa'yo. So kung ganun, makikipaghiwalay na ako sa'yo. Bah, teka lang, Eden. Hindi naman malaking problema to. Uy, tarantado ka ba? Ako, titipi lang sa'yo. Baka gusto mo suntukin kita dyan. Sir, Pagkakos mo naitin yung tatay ko? Ha? Alam mo, umalis ka na. Baka kung ano pa yung magagawa ko sa'yo. At huwag na huwag kang babalik sa opisina, ha? paano, sir, yung back pay ko? Kapal din naman ang mukha nito eh, no? Sir, dapat nyo na ako saluran. Maayos naman ako magtrabaho eh. Maayos. Maayos. Gusto mo back pay? Ha? Ha? Gusto mo back pay? Sige Sige na. sir. Baka suntok pa ibigay nyo. Umalis ka na. Huwag ka na papasok, ha? Mo din. Akala ko ba nag-usap na tayo, ha? Bakit? Ganyan yung pipiliin mong lalaki. Yan mo, ang dami sinabi. Halos wala akong maintindihan. Bulol pa. Eh naman, sorry na. Eh yun naman talaga yung pagkakakilala ko sa kanya kasi nagtiwala din ako sa kanya. Buti na lang, hindi kita nabuntis ng hayop na yun. Oo, kasi ang alam ko, ha, bulong-bulungan sa opisina. Daming nag-comment sa mga post nun. Puro babae na buntis daw. Hindi nga nagsustento eh. Sinugod niya kami sa opisina eh. Eh tay, paano ko naman malalaman na ganun pala yung mga komento sa kanya? Eh, hindi ko naman chinecheck yung phone niya. Yan ang hirap kasi sa'yo din. Hindi mo kayo pinakilala yung tao. Gusto mo lagi may pan-display ka. Pagka nalabas kayo, maayos. Akala mo maayos yung tao yun? Minsan yung gamitan mo ng isip, matalino ka. Marami dyan, hindi ka mahubusan. Eh, sorry na ulit. Mali ko na. Tama lang, pero sa susunod, ha? Pakilala mo muna sa amin ang kuya mo para mapilatis namin. Tsaka, nga pala. Baka mamaya, magka-jowa ka na naman, iingatan mo yung Brian doon sa opisina, ha? Mo? Okay. Nga pala, isa ba yun? Kasama rin nyo. Grabing manlait yun. Eh, isa nyo na lang yung picture. Baka naman biglang may sumulpot dito sa message request ko, no? Kaya nga, Ide, sa susunod, ha? Pakilala mo sa amin yan ng kapatid mo. Hindi naman kami. Ilan ba kami ng lait ng kapwa? Ang sa amin lang, kung dapat sigurado ka sa taong kung sino man yung gusto mo. Kailangan mo huli. Baka mamaya, kipahamak ka ba yan? Iden, ang sa amin lang naman ni Dad. Kilalanin mo buti yung taong papakisamahan para hindi ka mapahamak. Anyway, Dad, patawakan ko muna sila ha. Alam mo naman na medyo may pagtidragon niya. Pagka sa problema ako ha, bibis na, masyadong mainit. Sige na lang. Sige. Kumain ka na rin, ha? Bigay pagkain na dyan. Kasi, pag pipili ka ng lalaki, katulad ng kuya mo. Ano? Mo, isang sit-sit lang, di ba? Tigil lang yan. Okay na. O sige na. Total, wala ka nang gagawin, di ba? Wala ka nang day. Kumain sa kwarto. Sige na. Magbihis ka na doon. Maghanap ka ng bagong mabuboyfriend mo. Eh, hahanap naman. Kapagod.